Ingatan mo ang sarili mo kapag nasa Maynila ka na, ha? Huwag ka magpapalipas ng gutom. Opo, Nay. Kayo din po dito. Lagi kayong mag-iingat, ha? Huwag niyo na po akong alalahanin. Kayo na rin po ang magsabi sa kambal kong si Nikki. Sigurado, magugulat siya kapag nalaman niyang umalis na ako. Oo, anak. Patawarin mo sana ako kung parang lumalabas na ikaw ang pambayad sa utang, ha? Kahit kailan po, hindi ko yun inisip. Gusto ko pong makatulong sa pamilya natin sa kahit na ano pong paraan, lalo na sa kakambal ko. Imbis na ako sanang gumawa ng paraan para mapagamot ang kapatid mo. Nay, Ikaw pa talaga ang umako. huwag na po kayong malungkot sa pag-alis ko. Marami na po kayong sakripisyo sa aming magkakapatid. Tama lang na suklian ko po kayo. Matagal din ang 2 taon, anak. Mabilis lang po yun. Huwag po kasi kayo magbilang ng mga araw para hindi kayo mainip sa paghihintay sa akin. Lagi kang tatawag sa amin, ha? Kapag may problema ka, magsabi ka agad sa amin. Sundin mo ang mga sasabihin sa'yo ng mga amo mo para hindi ka magkaproblema. Opo, Nay. Nandito na po pala si Sir Anthony. Huwag kang mag-alala kay Nessa. Magiging maayos ang pamamalagi niya sa amin. Mabait ang asawa kong Koreana. Sigurado na magkakasundo sila. Tsaka may mga kasama din siyang kasambahay. Ito kasi ang unang beses na magkakalayo kami ng anak ko eh. Ikaw na ang bahala sa kanya, ha? Oo naman, aalagaan namin siya. Para ko na ring anak itong si Nessa. Gaya ng napag-usapan natin, pagkatapos ng 2 taon, bayad na kayo sa utang niyo sa akin. Narinig niyo naman po ang sabi ni Sir Anthony. Kaya wag na po kayo mag-alala. O paano? Aalis na kami. Pagbalik ko po, babawi ako sa inyo ng mga kapatid ko. At pangarap naman po namin ang tutuparin ko. Hihintayin ko ang pagbalik mo dito, anak. Tandaan mo, mahal na mahal kita. Kayong lahat ng mga anak ko. Walang salita ang pwedeng maglarawan sa sakit na nararamdaman ng isang inang nawalan ng anak. Lumipas man ang panahon, mananatili ang sakit at pangungulila sa puso na kailanman hindi mawawala. Ang kawalan ng katarungan kayang ibigay ng isang ina para sa kanyang anak sa pinakamasakit na paraan. Magandang araw, Miss Gwen, at sa lahat ng nakikinig sa inyong channel sa araw na ito. Tawagin niyo na lamang po ako sa palayaw na Nikki. Sinadya ko pong baguhin ang mga pangalan para maiwasan na rin na maiugnay sa aming pamilya ang naganap noon sa probinsya namin sa Masbate. 35 years old na po ako ngayon at may sarili ng pamilya. Kasalukuyan po akong may trabaho at nakatira dito sa Parañaque. Sarili ko pong karanasan ang ibabahagi ko pong kwento na mahigit 10 taon na ang nakakalipas. Isa pong malaking karangalan na mapili ninyo ang aking sulat. Pero bago nating ituloy ang kwento, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito. I-like ang video at mag-comment sa ibaba. Malaking tulong po ang inyong suporta para maipagpatuloy namin ang pagbabahagi ng mga kwentong kapupulutan ng aral. Panoorin niyo po ito hanggang dulo. At ngayon, ituloy natin ang kwento. Nandito ka lang pala. Oras na ng pag-inom mo ng gamot. Pumasok na tayo sa loob. Hindi ko po namalayan ang oras. Ito ang paboritong tambahin ng kambal mong si Nessa. Kaya nga po nandito ako palagi. Pakiramdam ko, kasama ko si Nessa. Lumalamig na rin. Bukas ka na lang ulit tumambay dito. Kaya mo na bang tumayo? Opo, Nay. Kailan po kaya ulit tatawag si Nessa? Hintayin na lang natin. Alam mo namang may trabaho siya eh. Ang swerte niya. Nakarating na siya ng Maynila. Oo ga. Isa yon sa pangarap niya, ang makarating doon. Ako po ba, Nay? Papayagan niyo po bang makapunta ng Maynila? Oo naman. Pero ang gusto ko, ituloy mo muna ang pag-aaral mo. Alam niyo naman na
Yun ang pangarap ko sa inyong mga anak ko. Opo, Nay. 2 taon na lang naman, makakapagtapos na po ako. Kaya wag mong sayangin ang ginawang sakripisyo ng kakambal mo para sa'yo, ha? Para po sa kanya, gagawin ko lahat. Kapag nakapagtapos na ako at nagkaroon ng trabaho, siya naman po ang pag-aaralin ko. Ganyan nga. Magtulungan kayong magkakapatid. Ilang araw pa lang po nakakaalis si Nessa. Namimiss ko na po kaagad siya. Ako rin naman eh. Kung may ibang paraan lang sana, hindi ko siya papayagan na pumunta ng Maynila. Iba pa rin kasi kung sama-sama lang tayo rito. Ang hirap po talagang maging mahirap. Wala kang pagpipilian, kundi sumunod sa agos. Hindi tayo makapagdesisyon sa kung anong gusto natin. Balang araw hindi na natin mararanasan ang hirap ng buhay. Kaya magsumikap kayo para hindi ninyo mapagdaanan ang hirap na naranasan ko. Yan din ang pangaral ko sa mga nakababata mong kapatid. Opo, Nay. Magsusumikap po ako. Oh, eto na ang gamot mo. Inumin mo muna at pumasok ka na muna sa kwarto nyo para makapagpahinga. May gagawin lang ako sandali. Ipinanganak ako na mahina ang puso. Samantalang malusog naman ang kakambal kong si Nessa. May ilang buwan nang nakakaraan, nagkaroon ng barang daluyan ng dugo ang puso ko. Kailangan akong operahan sa lalong madaling panahon. Huminto na rin ako sa pag-aaral dahil hindi ko kaya ang pagod at stress. Mabuti na lang nag-alok ng tulong si Sir Anthony. Isa siyang negosyante na may asawang Koreana. May bahay sila dito sa lugar namin. Pero madalas sa Maynila sila naglalagi. Siya ang gumastos ng operasyon ko kapalit ng paninilbihan ni Nessa. Pumayag naman ang kakambal ko at si Inay. Dahil sa pag-aakalang hindi siya aalis dito sa lugar namin. Nagulat na lang sila nang sabihin ng amo niya na dadalhin siya sa Maynila. Dahil malaki ang utang namin, pumayag na rin ang kakambal ko. Dahil sa pangakong pagkatapos ng 2 taon, babalik na siya sa amin. Kung hindi pa nagpunta ang anak mong si Paula sa bahay, hindi ko pa malalaman na nasa Maynila na pala si Nessa. Bakit mo naman pinayagan? Alam mo namang malaki ang utang namin kay Anthony. Tsaka, nangako siya na hindi niya pababayaan ang anak ko. Ganun ba kalaki ang tiwala mo sa taong yon para ipagkatiwala ang anak mo? Kilala si Anthony ng mga taga rito. Mabait at marami nang natulungan. Hindi pa ba sapat yun? Masyado kasing malayo ang Maynila. Mag-isa lang din ang anak mo. Nung huli ko nakausap si Nessa, sabi niya may mga kasama naman siya at may mga nakatoka silang mga gawain sa bahay. Hindi ko lang kasi maiwasan na hindi mag-alala. Nag-usap naman kami ni Nessa na masinsinan bago ko pumayag. Gusto rin niya akong tulungan sa pagbabayad ng utang. Napakabait na bata. Ate, pasensya ka na kung wala akong maitulong sa'yo nung naoperahan si Nikki. Gipit din kasi kami. Ibang tao patuloy ang tumulong sa inyo. Naiintindihan naman kita. Salamat sa Panginoon. Napa-opera ko na rin si Nikki. Kumusta na nga pala ang pamangkin ko? Maayos naman ang lagay niya. Natutulog siya ngayon. Sa susunod na pasukan nga pala pwede na siyang pumasok ulit. Kaya niya na ba? Oo naman. Basta mag-iingat lang siya sa kilos niya. Siya nga pala. Ah, Kaya din ako nagpunta dito para sabihin na merong handaan kina Ma'am Lupita. Pinapatanong niya kung pwede ka daw upahan. oo naman. Basta pagkakakitaan, payag ako. Sige, pag uwi ko, sasabihin ko. Magkasama nga pala kayo ni Diday. Magaling na ba ang asawa mo sa trangkaso niya? Oo, pinainom ko ba naman ng isang banig na paracetamol Ikaw talaga. Lagi mo nalang pinagtetripan ng asawa mo. Paano kasi masyadong mabunganga?
Hindi yata napapagod ang babaeng yun eh. Ang tagal nyo na nagsasama, hindi ka pa rin nasanay sa asawa mo. Hindi na yata ako masasanay sa kanya. Ay, paano? Uuwi na muna ako ha. Saka na lang ulit tayo magkita at dadalaw ako sa iyo. Sabihin mo nga pala kay Diday na dadaanan ko na lang siya at sabay na kaming pupunta kay Ma'am Lupita. Maraming racket si Inay. Para lang maitaguyod kaming 4 na magkakapatid mula nang mamatay ang tatay namin sa isang aksidente sa laot. Kulang na nga lang gawin niyang araw ang gabi. May pagkakataon na nagkakasakit na siya. Pero hindi niya yung pinapahalata sa amin para hindi kami mag-alala. Kaya naman gusto namin makapagtapos ng kakambal ko at makahanap ng trabaho para makatulong sa aming ina. Yun nga lang dahil sa hirap ng buhay namin, pahinto-hinto kami. Kaya 22 na ako, hindi pa rin tapos sa koleyo. Sabi ng mga kapatid mo, hindi ka raw mapakali. May dinaramdam ka ba? Kahapon pa po kasi hindi maganda ang pakiramdam ko. Nay, tumawag na ba si Nessa sa inyo? Kahapon pa nga siya hindi tumatawag eh. Sabi niya nung huli ko siyang nakausap, meron daw darating na bisita sa kanila at magiging abala siya. Pwede niyo po ba siyang tawagan ngayon? O sige, kukunin ko lang ang cellphone ko. Lumabas sandali si Inay para kunin ang cellphone at pagbalik tinatawagan na niya si Nikki. Matagal din niyang tinatawagan ng kakambal ko pero hindi ito sumasagot. Hanggang sa tinigil na muna ni Inay ang pagtawag. Imposible na hindi niya hawak ang cellphone niya. Alam niya siguro na merong tumatawag pero hindi lang niya masagot. Baka abala ang kakambal mo. Mamayang gabi tatawagan ko ulit siya. Kagabi po kasi, Nay, napanaginipan ko po siya. Basang-basa daw po siya ng tubig at umiiyak. Parang may gusto siyang sabihin sa akin. Anak, panaginip lang yun. Huwag mong takutin ang sarili mo sa pag-iisip ng masama. Bakit hindi po mawala ang kaba sa dibdib ko, Nay? Baka dahil sa pagkaka-opera sa'yo. Huwag ka mag-iisip ng kung ano-ano, baka makasama pa sa'yo. Pinipilit ko naman po na huwag mag-isip. Pero hindi ko po mapigilan ang sarili ko. Anong oras na ba? Kailangan mo na palang uminom ng gamot. Hanggang kailan ba ako iinom ng gamot na yan, Nay? Inaantok lang po ako eh. Ang pait pati ng lasa ko. Kailangan natin sundin ang sinasabi ng doktor. Para din naman ito sa kabutihan mo. Naiinip na ako dito sa bahay. Gusto ko nang bumalik sa dati ang buhay ko. Mangyayari yan, anak. Huwag ka mainip. Sa ngayon kailangan mo munang magpalakas. Mag-aaral ako mabuti para kay Nessa. Babaguhin ko ang takbo ng buhay natin. Alam ng kakambal mo na hindi masasayang ang pagsasakripisyo niya. Oh, ito na. Inumin mo muna to. Ay, maya-maya, aantukin na naman ako. Huwag ka na magreklamo. Mamaya ipagluluto kita ng ulam na may sabaw. Nay, salamat po sa walang sawa ninyong pag-aalaga sa akin. Hindi mo kailangan magpasalamat, anak. Tungkulin ko yun bilang nanay ninyo. Oh, magpahinga ka na. Lalabas na ako. Susubukan ko din tawagan ulit ang kakambal mo. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko. Pero alam ko kailangan ako ni Nessa. Bago ko ipikit ang mga mata ko, sumagi pa sa alaala ko nung magkausap kami bago dumating ang oras ng operasyon ko. Ayos ka lang ba, ate? Ikaw pala, Eros. Bakit ba bigla ka na lang sumusulpot sa harapan ko? Malayo pa lang napansin ko ng malalim ang iniisip mo. Ano ba yun? Si Nessa kasi. Kahapon pa hindi tumatawag sa amin. Ay, baka naman abala lang yung anak mo. Ang isa pa sa bumabagabag sa akin yung sinabi ni Nikki. Na ano? Napanaginipan daw niya ang kakambal niya at masama daw ang kutob niya. Panaginip lang yun. Baka namimiss lang niya si Nessa kaya nadadala niya sa panaginip. Sana nga ganun lang ang dahilan. Gusto mo bang puntahan ko ang bahay ni Anthony?
at tanungin ang katiwala niya. Ano naman ang itatanong mo sa kanya? O itatanong ko ang kalagayan ng anak mo sa Maynila. Buti sana kung may alam siya. Pero sige, subukan mo pa rin. Ikaw naman kasi, pinayagan mo pang sumama sa Maynila. Nung pumayag kasi ko, akala ko dito lang siya sa ating magiging kasambahay. Huli na rin nang malaman namin na dadalhin siya sa Maynila. Sa tingin ko, nasa maayos naman ang kalagayan ni Nessa. Kapag nasa Maynila nga lang, ang daming gawain. Sana nga yun ang dahilan kaya hindi niya sinasagot ang tawag ko. Huwag ka nang mag-alala dyan. Si Nikki nga pala. Ayun, natutulog na siya. Nagrereklamo nga sa iniinom niyang gamot Puro tulog na lang kasi ang ginagawa niya. Para din naman yun sa kanya. Yun nga din ang sabi ko sa kanya. Kailan ka nga pala pupunta sa bahay ni na Anthony? Ngayon na rin. Gusto ko na rin kasing makasagap ng balita sa pamangkin ko. Dinala ko lang naman tong buwig ng saging dito sa inyo. Pahinugin mo na lang, ha? Salamat sa mga binibigay mo. Malaking tulong din ito sa amin. Kung hindi mamaya, bukas ako pupunta rito. Sige. Sige, alis na ako. Isang oras lang akong nakatulog at nagising na rin ako. Hindi na gaya ng dati ang haba ng tulog ko kapag umiinom ako ng gamot. Si nanay naman, hindi pa rin makontak ang kakambal ko. Bakas na rin sa kanya ang pag-aalala. Samantalang ako, hindi mawala-wala ang masamang kutob ko. Nung gabi, naging bisita ulit namin si Choerus. Anong balita? Nakausap po ba yung katiwala sa bahay ni Anthony? Oo. Bago ko sabihin ang napag-usapan namin, nakontak mo na ba si Nessa? Hindi pa nga Nag-aalala na rin ako sa kanya. Ano bang sabi ng katiwala? Sabi ni Lito, wala daw nagtatagal na kasambahay sa bahay sa Maynila. Yung huling pinasok nga daw niya, pinsan pa niya, 1 buwan lang daw, umalis na. Mula daw noon, hindi na siya nagrekomenda. Bakit daw kaya? Ano nagiging problema? Ang sabi lang niya mabait lang daw si Anthony kapag nandito sa atin. May ilang buwan na ba si Nessa sa Maynila? 2 buwan na. Diyos ko, wala naman sanang masamang nangyari kay Nessa. Huwag mong tigilan sa pagtawag. Nararamdaman ko na may masamang nangyari sa kanya. Kaya hindi na niya sinasagot ang tawag natin. Huwag ka nga magsalita ng ganyan. Lalo mo lang akong pinag-aalala Mabuti pa tawagan mo si Anthony. Wala akong numero niya. Hiningi ko sa katiwala niya. Eto. Agad na kinuha ni Inay ang maliit na papel na inabot ni Chong. Tinawagan niya ang numerong nakasulat pero walang sumasagot. Ayaw sagutin. Huwag mong tigilan sa katatawag hanggang bukas. Mali yata na pinayagan ko siya pumunta ng Maynila. Sana pala Huwag mo nang sisihin ang sarili mo. Nandun na siya at wala na tayong magagawa pa. Paano nga kung may masamang nangyari sa kanya? Ano ka ba? Huwag ka muna mag-isip ng negatibo. Lalo ka na, Nikki. Tinatakot niyo lang ang mga sarili niyo. Chong, baka po nakakalimutan nyo na kambal kami ni Nessa. Minuto lang ang pagitan namin nung ipinanganak kami. Kung anong nararamdaman niya, ganun din ang nararamdaman ko. Oo nga. Pero pwede ring mali ang nararamdaman mo. Baka dala lang ng pagkaka-opera sa'yo o kaya dahil sa pagkakahiwalay ninyo. Sana nga po. Hindi pa rin mawala ang kaba sa dibdib ko. Nag-uusap pa rin sila, pero tahimik na lang ako nakikinig sa kanila. Kinabukasan, isang tawag mula sa kasamahan na kasambahay ng kakambal ko ang gumulat sa amin. Sabi niya wala na si Nessa. Natagpuan daw ang katawan nito na nakabitin sa loob ng banyo sa bahay sa Maynila. Napahawak na lang ako sa dibdib ko. Pakiramdam ko hindi ako makahinga at nagdidilim din ang paningin ko. Si Inay naman walang tigil ang paghagulgol. Hindi ko alam kung paano ko nalampasan na hindi mahimatay at pilit nagpakatatag.
Kailangan kong puntahan ang anak ko. O isasamahan na kita sa pagpunta mo sa Maynila. Pasasamahan ko muna kay Diday ang mga anak mo rito. Sasama po ako sa inyo. Dumito ka na lang. Baka hindi mo kayanin ang mahabang biyahe. Pero Chong, gusto ko rin po makita ang kakambal ko. Makikita mo rin siya. Sa ngayon, dumito ka na lang kasama ng mga kapatid mo, ha? Paano nangyari na nagpakamatay ang anak ko? Wala naman siyang dahilan para gawin yun eh. Kailangan din nating makausap ang kasambahay na tumawag sa iyo. Bakit kasambahay lang ang tumawag sa atin? Bakit hindi mismo si Anthony? Ipinagkatiwala ko sa kanyang anak ko. Nangako siya na pangangalagaan siya. Masasagot din ang lahat ng mga tanong natin pagdating ng Maynila. Hindi ako naniniwala sa sinasabi nila. Kailangan pa imbestigahan ang nangyari sa anak ko. Hindi po ako naniniwala na gagawin yun ni Nessa. Alam ko, meron silang itinatago sa atin. Basta, lahat gagawin natin para lumabas ang totoong nangyari. Nessa! Nessa, anak ko! Tana, baka kung mapano ka pa. Ano ba ang ginawa nila sa anak ko? Malakas at malusog siyang umalis, pero bakit malamig na bangkay na siyang uuwi? Walang maririnig sa apat na sulok ng bahay namin kundi ang iyakan namin mag-iina. Lumapit naman sa akin si Choeros at pilit akong pinapakalma. Dahil nag-aalala siya na baka mapano ako. Lalo na kanina ko pa hawak ang dibdib ko. Nang mapakalma namin si inay, isang tawag muli ang natanggap niya mula sa kasambahay. Hindi na daw kailangan pumunta sa Maynila si inay. Ang amo daw nila ang bahala na ayusin kung paano maiuwi ang bangkay ng kakambal ko. Mas mabuti na nga rin na hintayin na lang natin dito si Nessa. Gusto ko na makausap si Anthony at tanungin sa kanya kung ano ba talaga ang nangyari. Kailangan niya sagutin ang mga tanong natin. Managot kung meron mang dapat managot. Sa kwarto lang po muna ako. Oh, Nikki, ayos ka lang ba? Gusto ko lang po mapag-isa. Samahan niyo muna ang ate niyo, ha? Huwag niyo siyang iiwang mag-isa. Sinamahan naman ako ng dalawa kong kapatid. Habang umiiyak, nakayakap sila sa akin. Mula sa kwarto ko, dinig ko ang malakas na hagulgol ni inay at mga paulit-ulit niyang tanong. Dumating na rin ang iba naming kamag-anak at mga kapitbahay. Kinabukasan pa dumating ang labi ng kakambal ko sa morgue sa bayan. Inaasahan ni inay at Chong na makakausap nila si Sir Anthony. Pero tanging katiwala lang ang nadatnan nila doon. Wala rin namang naibigay na impormasyon ng katiwala dahil napag-utusan lang daw siya. Utos din daw sa kanya ng amo. Ibigay ko ano ang kailangan ng pamilya. Hindi ko maintindihan. Bakit ang daming pasada ng anak ko? Saan niya yun nakuha? Oo nga. Dapat talaga humaharap sa atin si Anthony. Hindi ako naniniwalang nagpakamatay ang anak ko. Hihingi tayo ng tulong sa mga kakilala natin kung ano ang dapat gawin. Eros, kailangan ko makausap si Anthony. Bakit ayaw niya humarap sa atin? Yun nga rin ang pinagtataka ko. Kung wala siyang tinatago, bakit hindi siya sumama pabalik? Nessa, anak, nandito na si nanay. Kumising ka na. Uwi na tayo sa bahay. Kumising ka na, anak. Ay, ate, nandito na yung mga tauhan ng morgue. Kailangan na nating iwan si Nessa. Hindi! Ayoko! Ate, Hindi ko pwedeng iwan ang anak ko. Kailangan ko ng paliwanag kung ano ba talaga ang totoong nangyari sa anak ko. Ilang sandali muna ang pinalipas bago muling kinumbinsi ni Chong si inay. Nang makalabas sila at naupo sa hallway, wala pa ring tigil si inay sa kakaiyak. Dumating na rin ang iba naming kamag-anak. Sinamantala yun ni Choeros para umalis sandali.
Nagpunta siya sa bahay ni Sir Anthony. Nakumpirma nga niya na hindi talaga umuwi ang lalaki. Ang kapal na mukha niya. Paano niya naatim na binyahe ang labi ng pamangking ko na walang kasama? Dapat sumama siya at nagpaliwanag sa atin. Nasisiguro ko na meron siyang tinatago. Kailangan niya makipag-usap sa atin sa ayaw at sa gusto niya. Oy, kung ayaw niyang humarap sa atin, sa katiwala niya ako magtatanong. Sa ngayon, unahin muna natin ang pag-aasikaso kay Nessa. Handa na ako sa lahat. Pero kailanman hindi ako magiging handa na ako mismo ang maglilibing sa anak ko. Hindi ko kaya. Ate, naiintindihan kita. Kahit sinong magulang, ito ang kinatatakutan na mangyari. Ano ba ang malaking kasalanan na nagawa ko para parusahan ako ng ganito? Huwag mong isipin na parusa ito sa iyo. May dahilan kung bakit nangyari ito sa inyo. Nung mamatay ang asawa ko, hindi ko siya kinwestiyon kung bakit niya ito kinuha ng maaga sa amin. Ngayon naman ang anak ko na walang ibang hangad kundi ang makatulong sa akin at sa mga kapatid niya. Anong dahilan ng Diyos para kunin niya ang mga taong mahalaga sa akin? Mahirap ang sagot sa tanong mong yan. Pero balang araw, malalaman mo rin kung bakit kailangan silang kunin sa iyo. Ngayon ko gusto malaman ang sagot at kung ano ba talaga nangyari kay Nessa. Ate, tatagan mo ang loob mo. Napayakap naman si inay sa tsuhin ko at sa dibdib nito umiyak siya ng umiyak. Dahil sa labis ng paghihinagpis, si Choeros na muna ang nag-asikaso ng lahat hanggang sa burol. Dahil sa kakapusan ng pera, tinanggap namin ang tulong mula kay Sir Anthony na panggasto sa pagpapalibing. Pero hanggang ng mga oras na yon, hindi pa rin to nagpapakita. Bukas na ang libing ng anak ko pero hindi pa rin nagpapakita sa atin si Anthony. Ilang beses ko nang tinanong ang katiwala niya. Lagi daw abala. At ngayon nga raw, nasa ibang bansa. Hindi ako naniniwala. Alam kong wala lang siyang mukhang maiharap sa atin. Ayaw lang niyang mausisa. Ayun nga ang sabi ko sa katiwala. Sabi ko bakit ayaw niyang ipakausap sa atin ang mga kasamang kasambahay ni Nessa sa Maynila. Ang pinasasabi daw nito sa atin, tanggapin na lang natin na wala na si Nessa, na nagpakamatay ito. Hindi yan ang sagot na gusto kong marinig. Galing na rin ako sa himpilan ng mga pulis. Sa tingin ko, hindi rin nila sineseryoso ang reklamo ko. Dahil lang ba sa mahirap tayo? Ayaw nila tayong seryosohin? Ang kailangan ko hustisya sa totoo nangyari sa anak ko. Naniniwala ako na meron nga talagang nangyari kay Nessa. Sabi kasi ng katiwala, sabihin mo lang daw kung magkano ang kailangan mo para tumahimik. Hindi ko kailangan ng pera niya. Hindi ko ipagpapalit ang anak ko sa pera niya. Kahit mahirap lang kami. Humarap siya sa akin at sabihin niya sa akin ang totoo. Ikaw na rin na may sabi na mahirap lang tayo at hindi pakikinggan. Paano mo mabibigyan ng hustisya ang pagkamatay ng anak mo kung hindi mo alam kung ano nangyari sa kanya? Parang pinapahiwatig mo na. Tanggapin ko na lang ang perang inaalok nila. Hindi ko gagawin yun. Kahit habang buhay pa kami maghirap ng mga anak ko. Iniisip ko lang kasi na maging practical ka na lang. Pag-isipan mo pa rin. Wala akong dapat pag-isipan. Oras na ipagpilitan nila ang perang ibibigay nila. Susunugin ko yun sa harapan ng bahay niya. Sasabihin ko sa katiwala na yun ang desisyon mo. Naniniwala ako na hindi sila patatahimikan ni Nessa hanggat hindi lumalabas ang totoo. Lahat sila na nakakaalam sa nangyari, hindi kailan magpatutulugin ang konsensya nila. Yun din ang gusto ko. Hindi man makuha ni Nessa ang katarungan. Sa kabilang buhay naman sila hahatulan. Eros, gusto ko bantayan mo ang pag-uwi ni Anthony. Kung hindi siya haharap sa akin, ako ang pupunta sa kanya. Huwag kang mag-alala.
Sinabi ko na yan sa katiwala ng bahay niya. Kahit hindi siya magsalita, alam ko na nasa panig natin siya. Kung hindi tayo tutulungan ng batas, ako mismo maninigil balang araw. Sa pakikinig sa pag-uusap ni Inay at Choeros, nawawalan na rin ako ng pag-asa na malalaman pa namin ang totoong nangyari kay Nessa. Kinabukasan, bumaha ng emosyon sa huling sandali ng kakambal ko bago siya ihatid nung tanghali. Wala ring patid ang iyak namin ng mga kapatid ko at mga kaibigan. Hindi ko pa rin matanggap ng mga sandaling yon na wala na ang kakambal ko. Sinisisi ko rin ang sarili ko dahil kung hindi ako inoperahan, hindi sana kami magkakautang kay Sir Anthony at hindi siya pupunta ng Maynila. Kumusta na kayo rito? Ayos naman, Chong. Ayun nga lang po, hanggang ngayon, hindi pa rin nakakausad si Inay. Ang laki na rin ang ipinagbago niya. Hindi kasi ganun kadali ang lahat. Alam ko naman po yun. Minsan nga po, natatawag niya akong Nessa, tapos bigla pong iiyak. Ay, hindi kasi kayo katulad ng ibang kambal na meron pa rin pagkakaiba. Pati boses at ngiti, pareho kayo ng kambal mo. Hanggang ngayon, hindi pa rin kami makapaniwalang wala na si Nessa. Ay, lahat naman tayo nagulat sa biglaang pagpanaw niya. Ang magagawa na lang natin, ipagdasal ang kaluluwa niya. Hindi na po ba mabibigyan ng hustisya ang pagkamatay niya? Gustuhin man natin, wala na tayong magagawa. Bawat kilos natin kailangan ng pera. Hindi rin tayo maimpluwensya kaya wala tayong malapitan para tumulong sa atin. Ang hirap po talagang maging mahirap. Kaya sikapin mong makaalis sa kinalalagyan ninyo. Pag-aral kang mabuti at magtapos. Ikaw na lang ang pag-asa ng nanay at ng mga kapatid mo. Opo, Chong. Magtatapos po ako. Hindi ko sasayangin ang sakripisyo ni Nessa. Yan, ganyan nga. Ipakita mo sa Anthony na yun na hindi habang buhay nasa baba kayo. Balang araw, magbabayad siya sa ginawa niya sa kakambal ko. Alam ko, may alam sila ng asawa niya. Yun din ang hinala ko pero wala tayong ebidensya. Hindi din siya nagpapakita dito sa lugar natin. Hindi ko nga alam kung babalik pa ba sila. Nararamdaman kong babalik siya dito balang araw. Hindi maaaring hindi niya sagutin ang mga tanong namin. Kung ano man na nangyari, hindi habang buhay nilang maitatago yun. Hindi pa pala ako nakapagpasalamat sa inyo, Chong. Ay, Kayo ni Chadiday ang tumulong sa amin hanggang sa mailibing ang kakambal ko. hindi mo kailangan magpasalamat sa akin. Pamilya tayo. At walang ibang magtutulungan kundi tayo. Maya-maya lang dumating na rin si Inay. Siguradong galing siya sa puntod ng kakambal ko. Iniwan ko muna sila ni Choeros para makapag-usap. Buti na pasyal ka rito. Anong balita kay Anthony? Wala pa rin. Tingin ko hindi na sila babalik dito. Hindi ko isusuko ang nangyari sa anak ko. Kailangan kong malaman ang katotohanan. Lahat tayo, yan ang gustong mangyari. Kinausap ko si Nessa. Sinabi ko sa kanya na bulungan ng hayop niyang amo para bumalik dito. Kung halimbawa na bumalik nga rito si Anthony, hindi tayo nakasisiguro kung magsasalita nga siya. Ako na ang bahala kung paano siya magsasabi ng totoo. Ate, paalala lang sa'yo. Huwag ka sanang gagawa ng isang bagay na pwedeng maglagay sa'yo sa kapahamakan. Huwag ka mag-alala. Hindi ko ilalagay ang sarili ko sa kapahamakan. Hindi man magbayad sa atin o sa batas sa mga taong dahilan ng pagkamatay ng anak mo, may Diyos tayo na uusig sa kanila. Huwag mo lang ilalagay sa kamay mo, hustisya. Sa dami ng pinagdaanan kong hirap mula pagkabata, ni minsan hindi ko siya kinuwestiyon. Kahit nung mamatay ang asawa ko na tanging katuwang ko sa buhay. Masakit pero tinanggap ko dahil yun ang kalooban niya. Pero bakit kailangan niyang kunin sa akin ang anak ko? Bakit?
Hindi ko rin alam, ate, kung paano kita sasagutin. Pero sana, huwag mo siyang talikuran ng dahil sa mga nangyari. Total naman hindi niya nakikita ang paghihirap ko. Tama lang na talikuran ko na siya. Alalahanin mo nangyari noon sa lola natin. Tinalikuran niya ang Diyos, kaya nagkamalas-malas ang buhay niya. Ganun ba ang gusto mo mangyari sa buhay mo? Pati mga anak mo madadamay. Ano pa ba ang nangyayari sa buhay namin, ha? Hindi pa ba ito kamalasan? Pagsubok lang ang nangyayari sa inyo na dapat mong malampasan. Mula nang mamatay si Nessa, hindi ko na alam ang pagkakaiba ng pagsubok at kamalasan. Alam ko lang puro galit na lang ang nandito sa puso ko. Ate naman. Kung lagi ka rin lang naman kukontra sa akin, mabuti pang huwag ka nang pumunta rito. Dala ang masakit na nangyari sa pamilya namin. Nagsumikap ako para matupad ang pangarap namin ni Nessa nung nabubuhay pa siya. Hindi ako sumuko sa kabila ng hirap ng buhay namin at ang malaking pagbabago kay inay. Ang dati kasing magiliw na ina, ngayon hindi man lang umingiti. Matapos ang ilang taon, sa kabila ng malaki ng pagbabago sa buhay namin dahil nakatapos na ako at may magandang trabaho na, hindi na muling naging masaya si inay. Nalunod na siya sa matinding kalungkutan at pangungulila sa pagkamatay ng kakambal ko. Kung buhay lang sana si Nessa, sana tapos na rin siya mag-aral. Wala na po si Nessa. Sana po tanggapin niyo na lang yun. Kung magsalita ka parang hindi mo siya kapatid Nakalimutan mo na ba? Dahil sa'yo, kinailangan niyang pumunta ng Maynila para makabayad ng utang. O hindi sana siya sumama sa hayop niyang amo Kasama pa sana natin siya hanggang ngayon. Masakit pa rin po hanggang ngayon ang pagkawala niya. Ang akin lang po, baka hindi na siya matahimik dahil sa ginagawa ninyo. Alam kong natutuwa siya kapag pinag-uusapan natin siya. Ibig sabihin lang doon, hindi natin siya nakakalimutan. Mananatili po siya sa puso at isipan ko habang buhay. Pero ayaw mo na siyang pag-usapan, hindi ba? Hindi naman po sa ganun. Hindi ako naniniwala sa'yo. Wala nang makatapos ka at nakapagtrabaho. Malaki na ang pinagbago mo. Kinalimutan mo na si Nessa na malaki ang ambag kung bakit maganda na ang kinalalagyan mo ngayon. Nay, pasensya na po kayo kung yun ang naging dating sa inyo. Malaki po ang utang na loob ko kay Nessa. Habang buhay ko po yung tatanawin na utang na loob ko sa kanya. Aba, dapat lang. Dahil buhay niya naging kapalit para matupad lang ang pangarap mo. Ate, bakit kailangan mo pang isumbat ang bagay na yan sa anak mo? Huwag ka nga makialam dito, Eros. Ang laki na nga ng pinagbago mo. Masisisi mo ba ako, ha? Matagal na naman yung nangyari. Yun na nga Pero hanggang ngayon, hindi pa rin nabibigyan ng hustisya ang pagkamatay ng anak ko. Ikaw, nangako kang tutulungan ako. Pero wala ka pa rin balita sa Anthony na yon. Alam mo naman na may limitasyon lang ang kakayanan ko. Kung may pera lang ako, hahanapin ko siya sa Maynila. Ang magagawa ko lang, hintayin ng balita sa katiwala niya. Kahit naman po magpakita dito sa atin si Sir Anthony, walang kasiguruhan kung mabibigyan natin ng hustisya si Nessa. Kung noon nga, walang pumapansin sa atin Ngayon pa kaya? Tama si Nikki, ate. May paraan ako para magbayad ang mga taong nagkasala sa anak ko. Huwag po sana kayong gagawa ng labag sa batas, Nay. Hindi labag sa batas ang gagawin ko, kundi labag sa batas ng Diyos. Ate, teka, sandali, saan ka pupunta? Huwag ka munang umalis. Haba kong lumilipas sa mga araw, lalong nag-iibang pag-uugali ng inay. Kayo na lang ang bahalang magpapasensya sa nanay niyo. Ano po kaya ang ibig niyang sabihin? Hindi ko rin alam Baka dala lang yun ng galit kaya nakapagbitiw siya ng ganong salita. Alam niyo po ba, Chong? Pinagbabawalan na kami ni inay na magsimba. Ha? Kaya nga po, hindi na lang namin ipapaalam sa kanya. Ganon na nga lang ang gawin ninyo.
para hindi tumindi ang galit ng nanay ninyo. Talaga kayang tinalikuran na ni inay ang Diyos? Huwag naman sana. Ipanalangin ninyo lagi ang nanay niyo na maliwanagan ang isip niya at magbalik loob siya sa Panginoon. Lahat nga po ng santo dito sa bahay. Pinalabas niya at gusto pang sunugin. Mabuti na lang naagapan ko at naitago. Nikki, ikaw ang panganay. Ikaw na ang bahala sa mga kapatid mo dahil sa nakikita ko, wala nang kakayanan ng inay niyo. Pangalagaan mo sila. At kung magkakaproblema, huwag kang mag-aatubili na puntahan ako. Alam ko po na maaasahan ko kayo lagi. Minsan nga po nahihiya na ako sa inyo. Kung ano-ano na kasing masasakit na salita ang sinasabi ni inay sa inyo. Sanay na naman ako kay ate. Naniniwala ako na babalik din siya sa dating pag-uugali. Huwag lang natin siyang susukuan. Paminsan-minsan may extra pa rin si inay ng trabaho kapag meron nagpapatawag sa kanya. Hinahayaan na lang namin para malibang siya at hindi laging nag-iisip. Ako naman ang gumagastos sa lahat ng kailangan sa bahay at maging sa pag-aaral ng 2 kong kapatid. Sa kabila ng mga ginagawa ko, hindi pa rin nakikita yun ni inay. Hindi ko alam kung paano ko ba mabubura ang sakit sa puso niya. Kung siya mismo ayaw tulungan ng sarili. Isang araw biglang dumating si Chong at hinahanap si inay. May balita ka na ba? Wala pa. At hindi rin yun ang ipinunta ko rito. Ano kung ganon? Ate, tigilan mo na sanang ginagawa mong pag-aaligid sa bahay ni na Anthony. Para kang magnanakaw na tumitiyempo kung paano makakapasok eh. Pati yung katiwala, naaalarma na sa'yo. Wala akong ginagawang masama. O hindi pa ba masama ang ginagawa mo? Mabuti na lang mabait yung katiwala. Kung hindi, bakit tumawag na yun ng pulis? Ako na nga ang nawalan ng anak. Ako pa ang ipapupulis. Ay sana, tigilan mo na lang yun. Hanggat nabubuhay ako, hindi ako titigil. Kaya wag mo ko utusan sa gagawin ko. Inaalala lang naman kita. Kung totoo yan, sana lagi kang nakabantay. Mamaya niyan ilang beses na palang nakauwi dito si Anthony. Pero hindi pa natin alam. Sasabihin naman sa akin yun ng katiwala eh. Paano ka naman nakakasiguro na sa atin panig ang katiwala na yon? Dahil naniniwala siya na hindi nagpakamatay si Nessa. Sinabi niya na malupit ang asawa ni Anthony. Naghihinala siya na napagmalupitan ng anak mo. Nakita daw niya ito at kahit siya namangha sa ganda. Selosa din daw ang amo niyang babae. Mga anak ko, ano kayang pagpapahirap ang ginawa sa'yo ng mag-asawang yon? Kung una palang alam ko na, hindi kita papayagan. Kahit mahirap tayo, hindi kita para ipahamak. Kahit papano, unti-unti nang nalilinawan ng isip natin sa posibilidad na nangyari kay Nessa. Kumpirmasyon na lang ang kailangan natin. Kaya nakikiusap ako sa iyo, ate. Huwag mo naman ilagay ang sarili mo sa alanganin. Isipin mo naman ang iba mong mga anak. Kailangan ka rin nila. Alam ko na sinisisi mo ang sarili mo dahil sa nangyari sa kanya. Hindi mo naman kagustuhan yun. Walang may gusto at walang ina na gugustuhin mapahamak ang kanilang anak. Pakiramdam ko, wala akong kwentang ina. Imbis na ako gumawa ng paraan doon para maipagamot si Nikki, siya pa ang nakaisip ng paraan. Lalo mo lang pinapahirapan ang sarili mo. Kulang pa ba ang paghihirap ko para maibsan ng sakit na naranasan ni Nessa noon? Ang dami na niyang tiniis para sa amin. Ate, manalangin ka para mawala ang bigat sa dibdib mo. Hindi! Ha? Ilang beses na ako nanalangin doon. Pero kahit kailan, hindi niya ako pinakinggan. Paulit-ulit niya lang akong binigo. Huwag mong sabihin yan. May tamang panahon para sagutin niya ang mga panalangin natin. Kapag nandito ka sa bahay namin o kausap ako, wag ka na ulit magbabanggit ng tungkol sa kanya. Ano ba nangyayari sa'yo? Gusto mo bang maparusahan?
Hindi pa ba parusa ang ginagawa niya sa akin? Ha? Panalangin ko na sana matauhan ka bago mahuli ang lahat. Tandaan mo, hindi tayo mabubuhay kung wala ang Panginoon sa puso natin. May pagkakataon na natatakot na rin ako sa ikinikilos ni inay. Minsan nagsusumbong sa akin ng mga kapatid ko na naririnig nilang nagsasalita ng banyagang salita ang nanay namin. Para daw yung dasal. Gustuin kong mantanungin si inay. Alam kong magagalit lang siya sa akin. Pinagsabihan ko na lang ang mga kapatid ko na wag na lang pansinin si inay. Pinuntahan ko rin si Chong para humingi sana ng tulong kung ano ang dapat kong gawin. Dahil palagay namin lumalala na si inay. Pero pagdating ko sa kanila wala si Choerus. Pumunta daw ito sa bahay ni Sir Anthony, sabi ng asawa. Mabuti naman umuwi ka na rito sa atin. Eros? Kumusta ka na? Buti nakikilala mo pa ako. Hindi naman ganong katagal na hindi ako nakauwi dito. Sa ibang bansa nga pala kami naglagi ng pamilya ko. Buti nakakatulog ka pa pagkatapos mong takbuhan na nangyari sa pamangkin ko. Di ba sinabi naman sa inyo ng katiwala kung si Lito ang nangyari? Ikaw dapat ang humarap sa amin noon at nagpaliwanag sa nangyari. Anong alam ni Lito? Nandito lang naman siya. Kahit mga kasambahay na kasama niya sa Maynila, hindi mo man lang hinayaan na magpaliwanag. Sila ang may gusto noon dahil ayaw nilang madamay sa ginawa ng pamangkin mo. Hey ikaw, ano ang dahilan ninyong mag-asawa para hindi humarap sa amin? May problema ang negosyo namin noon. Kailangan naming asikasuhin kaya nga nag-utos na lang ako ng mag-aasikaso sa labi ni Nessa. Namatay ang pamangkin ko pero ang negosyo niyo pa rin ang iniintindi niyo? Anong klaseng tao ka? Responsibilidad mo ang pamangkin ko dahil ikaw ang nagdala sa kanya sa Maynila. Ginawa ko naman ang lahat na makakaya ko. Kayo itong ayaw tanggapin ang perang inaalok ko. Katotohanan ang gusto namin mula sa iyo at hindi ang pera mo. Ano ba talaga nangyari kay Nessa? Totoo bang nagpakamatay siya? Paano mo ipapaliwanag ang mga pasa niya sa katawan? Hindi ko alam kung paano niya yun nakuha. Basta nadatna na lang siya ng kasamahan niya na nakabitin sa banyo. Kahit mahirap lang kami, hindi kami tanga. Alam ko na meron kang tinatago. Kaya magtapat ka na. Wala akong itinatago. Bahala ka kung ayaw mo maniwala na nagpakamatay ang pamangkin mo. Hindi ko na problema yun. Nasaan ang asawa mo? Bakit hinahanap mo si Mina? Nasisiguro ko na may alam siya sa nangyari. Iharap mo siya sa akin ngayon. Wala kang karapatan na utusan ako sa sarili kong bakuran. Hindi siya haharap sa'yo, kaya mabuti pang umalis ka na. Hindi habang panahon matatakasan yun nangyari. Mag-aaksaya lang kayo ng pera kung maghahabol pa kayo. Kahit ilang taon nang nakakalipas, handa pa rin ako magbigay ng malaking halaga bilang tulong sa inyo. Kapalit ng pananahimik namin? Babayaran mo kami, ganun ba? Tulong yun sa pamilya ng kapatid mo. Malaking bagay yun para makapagsimula silang mag-iina. Kahit ikaw, handa kitang bigyan. Magkano ba ang gusto mo? Ayop ka! Hindi lahat kayang bayaran ng pera mo. Buhay ng pamangking kong nawala. Dapat lang na managot kayo. Subukan mong lumapit. Sisiguruhin ko sa'yo na sa kulungan ang bagsak mo. Sa tingin mo natatakot ako sa'yo, ha? Hintayin mo makarating kay Ate Lorena ang pag-uwi mo. Sa'yo nga, hindi ako natatakot eh. Sa kapatid mo pa kaya? Hindi mo kilala ang kapatid ko. Kaya huwag mo siyang mamaliitin. Wala nga siyang nagawa noon eh. Ngayon pa ba? Kung ayaw niyong tanggapin ang perang inaalo ko, edi wag. Ayoko lang namang gugulo kayo dito sa pamamahay ko. Akala ng mga taga rito mabait ka. Hindi nila alam nagbabalat kayo ka lang. Isa kang demonyo. Kung ako sa'yo, bago ko pa ipakita ang pagkademonyo ko sa harapan mo, umalis ka na. Kahit buhayin mo ulit ang nangyari sa pamangkin mo, wala akong pakialam.
Hindi ako natatakot sa inyo! Hinintay ko na lang si Choeros na bumalik. Gusto ko rin kasing makibalita sa kanya. Para hindi mainip, nakipagkwentuhan muna ako sa mga pinsan ko. Dahil nalibang hindi ko na namalayan ng oras. Ilang sandali pa, dumating na rin si Chong. Pumunta daw po kayo sa bahay ni Sir Anthony. Ano pong balita? Galing nga ako doon. Dumating na sila ng asawa niya. Nakakausap ko rin mismo si Anthony. Ano pong sabi niya? Nagpaliwanag po ba siya sa nangyari? Ay, nagmamatigas ang hayop. Pinaninindigan talaga niya na nagpakamatay ang kakambal mo. Wala namang dahilan para gawin yun ni Nessa eh. Marami kaming pangarap. Hindi niya sisirain yun. Alam ko naman na nagsisinungaling lang siya. Paano yan, Chong? Hindi na ba natin malalaman ang totoo? Hindi na ba natin mapapanagot ang may sala? Hindi. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Mabibigyan din natin ng hustisya ang pagkamatay ng kakambal mo. Hindi maaaring hindi managot si Anthony o kung sino man ang responsable sa nangyari kay Nessa. Sasabihin po ba natin kay nanay? Oo. Kaysa sa iba pa niya malaman. Nasa bahay niyo ba nanay mo? Umalis po siya kanina. Sigurado, pupuntahan niya ang puntod ni Nessa. Sige, sasamahan na kita pa uwi sa inyo. Sige po, Chong. Baka nandun na rin po si inay. Bakit ka nga pala nandito? Natatakot na kasi ang mga kapatid ko sa kakaibang ikinikilos ng inay. Makikiusap sana po ako sa inyo na kung pwede, dumito muna sila sa inyo. Uy, wala namang problema kung dito muna sila. Kaya lang, baka hindi pumayag ang nanay niyo. Naisip ko nga rin po yun. Ano na naman ba ang ginagawa ng nanay niyo? Narinig po nila na nagdarasal na ng banyagang salita si inay. Paulit-ulit daw po yun na binibigkas ni inay. Baka salitang Latin ang binibigkas ng nanay mo. Siguro nga po. At isa pa, gusto po maging sakristan ni Kobe. Kaya lang po natatakot siya magsabi kay inay. Ay, malaking problema nga ang gustong mangyari ng kapatid mo. Kaya nga po gusto ko sanang dumito muna siya sa inyo para hindi po malaman ng inay. Siya, sige. Kakausapin ko ang kapatid mo. Sa ngayon, unahin na muna natin kausapin ng nanay niyo. Pagkarating namin sa bahay, nadatnan na namin si inay sa sala. Hawak niya ng mga oras na yon ng litrato ng kakambal ko. Nang lumingon siya sa amin, nakita ko pa ang pangingilid ng luha sa mga mata niya. Alam ko nang narito na sa atin si Anthony at ang pamilya niya. Ay, sino nagsabi sa'yo? Hindi na mahalaga kung sino. Sa wakas, maipaghihiganti ko na rin si Nessa. Nagkausap kami kanina. Sa tingin ko, kahit anong gawin natin, hindi siya magsasabi ng totoo, lalo na kung masisira ang pangalan nila. Hindi na mahalaga kung aamin man siya o hindi. Sigurado naman ako na sila ang responsable sa pagkamatay ni Nessa. Maniningil na lang ako. Sa paano po kayo maniningil, Nay? Tsaka ko na lang sasabihin. Sa ngayon pagtuunan mo na lang ang trabaho mo at pagtulong sa mga kapatid mo. Ate, saan ka pupunta? May kailangan lang akong gawin. Sasamahan ko na po kayo, Nay. Wag na. Dumito na lang kayo. Okay lang po kaya na hindi natin siya sundan? Hayaan na lang natin siya. Kilala mo naman ang inay mo. May ideya po ba kayo kung paanong makakaganti si inay? Wala nga Lalo tuloy po ako nag-aalala dahil sa sinabi niya Sigurado din na pupuntahan niya si Sir Anthony. Tama nga ang kutob ko. Sa bahay ni na Sir Anthony pupunta si inay. Ilang sandali na siyang nakatayo sa tapat ng gate pero wala pa rin siyang nakikitang tao. Huminga muna ng malalim si inay at saka mahinang bumulong. Maya-maya dahan-dahan bumukas ang gate. Nasa kalagitnaan na siya ng bakuran na napapaligiran ng mga bulaklak nang lumabas si Sir Anthony. Nakatalikod si inay kaya hindi siya nito nakilala. Anong ginagawa mo dito? Si Lito ba nagpapasok sa'yo?
Tinatanong kita kaya humarap ka! Kumusta na, Anthony? Ang tagal din nating hindi nagkita. Lorena? Bakit ka nandito? Di ba dapat ako magtanong yan sa'yo? Ano ang katotohanan sa pagkamatay ng anak ko? Nasagot ko na yan ng ilang beses. Pero sasagutin pa rin kita. Nagpakamatay ang anak mo. Kung ano ang dahilan, siguro may problema siya sa inyo. Dapat ikaw ang nakakaalam niyan dahil ikaw ang ina. Umalis ang anak ko na walang iniindang problema. Punong-puno siya ng pag-asa. At excited pa dahil makakarating na rin siya sa wakas sa Maynila. Pues hindi ko na alam kung ano ang dahilan niya. Bakit hindi ka man lang nagpakita at nakipag-usap sa amin noon? Hindi ko naman pinabayaan ang anak mo Inuwi naman siya dito para makasama ninyo. Sana nagpakita ka pa rin at nagpaliwanag. Hindi yung nagtago ka. Marami akong inaasikaso noon. Kaya hindi na ako umuwi dito. Alam mo, nababasa ko sa mga mata mo na nagsisinungaling ka. Alam ko na meron kang tinatago. Talaga? Ikaw yata sinungaling Hindi mo maitatago ang katotohanan. Kaya kung ako sa'yo, umamin ka na. Wala akong aaminin kahit magsumbong ka pa sa mga pulis. Malakas ang loob mo na umuwi ngayon dahil alam mong kampi sa'yo ang batas. Dahil wala akong kasalanan sa gusto mong ibintang sa akin. Kaya pala ngayon ka lang nagpakita. Umalis ka na nga dito! Lito! Hindi mo ako kailangan ipagtulakan. Etong tandaan mo, maaaring nakaligtas ka sa batas ng tao, pero hindi sa galit ko. Wala ka ring utang na loob, ano? Huwag mo sanang kalilimutan na dahil sa akin gumaling ang isa mo pang anak. Oo, tama. Naoperahan nga siya pero naging kapalit naman nun ang buhay ni Nessa. Kaya wala akong utang na loob na dapat bayaran sa'yo. Nandiyan ka na pala, Lito. Ihatid mo nga si Lorena hanggang sa gate. At siguruhin mo na nakapadlock para hindi na siya makapasok ulit nang hindi natin nalalaman. Nang dumating si Inay, tahimik lang siya at dumiretso sa kwarto niya. Hindi rin siya naghapunan nung gabing yon. Kinabukasan naman hanggang sa makaalis kami ng mga kapatid ko, hindi pa rin siya lumalabas. Nang sumunod na araw, nabalitaan ko sa isa naming kapitbahay na naghahanap daw ng kasambahay si Sir Anthony. Pero walang gustong pumasok dahil sa kumakalat na balita na malupit daw silang mag-asawa sa kasambahay na naging dahilan ng pagkamatay ng kakambal ko. Eros! Anong ginagawa mo rito? Ano bang problema nyo, ha? Bakit kung ano-anong masamang balita ang ipinapakalat ninyo sa aming mag-asawa? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Walang ibang gagawa nun kundi ang desperada mong ate. Bakit ako ang kinakausap mo? Dapat puntahan mo siya sa kanila at tanungin. Hindi mo magawa. Dahil natatakot kang humarap sa kanya. Hindi ako natatakot sa kanya. Pagsabihan mo na lang siya na tumigil na sa ginagawa niya. Nasisiguro ko na hindi si Ate Lorena ang nagpapakalat na malupit kayo sa kasambahay. Hindi ganong klase ng tao ang kapatid ko. Huwag na kayo magmalinis. Walang ibang gagawa nun kundi kayo lang. Bahala ka kung ayaw mong maniwala. Malayo pa lang natanaw ko na ang tsuhin ko na kausap si Sir Anthony. Marami ako naririnig tungkol sa lalaki kahit noon pa. Pero ito ang unang beses na makakaharap ko siya. Si Nanay at Nessa lang kasi ang madalas nitong makausap noon. Nessa? Hindi siya si Nessa. Ang kakambal niya yang parating. Si Nikki. Halos wala silang pinagkaiba. Pati boses, pareho sila. Chong, may bisita pala kayo? Oo. Kilala mo na siguro siya. Oo naman. Sana po magsabi na kayo sa totoong nangyari kay Nessa para matahimik na tayong lahat at maging ang kaluluwa ng kakambal ko. Nagpakamatay ang kakambal mo. Yun ang totoo. Kung ganun, paano ninyo ipapaliwanag ang mga pasa sa katawan ng kakambal ko? Hindi ko alam. Baka sinasaktan niya ang sarili niya. Kalokohan! Walang gagawa nun sa sarili.
Alam ko, meron kayong alam sa pagkamatay ng kakambal ko. Hoy, dahan-dahan ka sa sinasabi mo. Baka gusto mong ikaw ang mapunta sa kulungan. Hindi na kayo naawa sa kakambal ko. Nagtiwala siya sa inyo tapos ganon ang gagawin ninyo sa kanya. Mga hayop kayo! Eros, pagsabihan mo nga itong pamangkin mo. Ha? Masyadong matabil ang bibig. Bakit ko naman siya pipigilan kung totoo naman na sinasabi niya? Walang katotohanan ng mga sinasabi ninyo. Kahit kailan, hindi ninyo kayang patunayan yan. Binabalaan ko kayo. Tigilan nyo na ako at ang pamilya ko. Sasagot pa sana ako nang pigilan ako ni Choerus. Nagngingit-ngit naman ang kalooban ko habang nakasunod ng tingin sa papalayong lalaki. Ang kapal naman niya para pumunta pa dito. Sa pagbabalik niya, pinaliit lang niya ang mundo niya. Iba talaga kapag maraming pera. Kayang pagtakpan ng kahayupan. Yan ang mapait na kapalaran nating mahihirap sa mayayaman. Pero huwag ka lang mawawalan ng pag-asa. Balang araw, makakamit din ni Nessa ang hustisyang nakalaan para sa kanya. Kahit laging ganun ang sinasabi ni Choerus, alam ko nawawalan na rin siya ng pag-asa. Lalo ko kasing nakita ang pagkakaiba ng buhay namin kay Sir Anthony. Kahit tama pa kami, kaya niyang bayaran ng batas para pumanig sa kanya. Nang makauwi ako sa bahay, nadatnan kong parang naengkanto ang dalawa kong kapatid. Pareho kasi silang tulala habang nakatingin sa may kusina. Nang tanungin ko sila, sinabi nilang nasa kusina ang nanay namin. Humakbang naman ako papunta sa kusina. Naroon nga si inay at nagluluto. Nandiyan ka na pala. Bakit kayong kalam? Dumaan pa po kasi ako sa bahay ni Nacho Eros. Nay, bakit kayo po ang nagluluto? Gusto ko lang na ipagluto kayo. Alam ko na malaki ang pagkukulang ko sa inyo. Gusto ko lang sanang makabawi. Bumalik na po ba kayo sa dati? Malaki ba talaga ang pinagbago ko? Opo, para po kayong nag-ibang tao. Masyado kasing natuon ang atensyon ko sa ibang bagay. Naiintindihan ko naman po kayo. Tutulungan ko na po kayo dyan. Wag na. Kaya ko naman na. Maupo ka na lang. Alam kong pagod ka rin sa trabaho. Hindi po ako mapapagod para sa pamilya natin. Pareho talaga kayo ng kakambal mo. Iyan din ang lagi niyang sinasabi tuwing nakakausap ko siya sa cellphone. Ngayon ko lang naisip, baka hindi na maganda ang lagay niya nung mga panahon na yon at pilit lang niyang tinatago. Kung alam niyo lang po, na ilang beses sumagi sa isip ko na sana bumalik na lang sa nakaraan ang lahat at pipiliin ko na wag nang magpa-opera. Alam mo kung ikaw ang nawala, hindi ko rin kakayanin. Pareho ko kayong mahal. Kaya nga lang hindi malinaw ang pagkamatay ng kakambal mo. Kung totoong nagpakamatay siya, tatanggapin ko naman. Pero alam naman natin na malabong gawin niya yon. Alam niyo po ba, nadatnan ko si Sir Anthony sa bahay ni Chong. Ang kapal nga po ng muka. Bakit ang kapatid ko ang kinakausap niya at hindi ako? Yun nga pong sabi ni Chong. May kumakalat daw po kasing balita. Narinig ko nga yun. Huwag na sila magtangkang kumuha ng kasambahay dito sa atin. Wala na rin nagtitiwala sa kanila. Oo nga po. Nay, paano po ninyo mabibigyan ng hustisya ang kakambal ko kung alam naman natin siya pa rin ang papanigan ng batas dahil sa pera niya? Hindi naman tayo lalapit sa mga pulis. Alam ko naman ang mangyayari. Lalo tuloy akong naguluhan sa inyo Sasabihin ko rin naman sa'yo balang araw. Pero wag mo muna akong tanungin sa gayon. Sige po, Nay. Pasensya na po kayo kung makulit po ako. O sige na, tawagin mo na ang mga kapatid mo at kakain na tayo. Sobrang naninibago talaga ako kay inay pero masaya na rin ako. Kahit kita pa rin ang lungkot sa mga mata niya, natutuwa rin ako na makita siyang ngumingiti sa mga biro ng kapatid ko.
Sa pagkamangha namin, pinayagan niya si Kobe na ituloy ang pagsasakristan nito. Nagulat kami dahil alam pala yun ni Inay. Masaya naman ang kapatid ko dahil yun talaga ang gusto niya. Salamat po, Nay. Pinayagan ninyo si Kobe. Pangako ko sa inyo, hindi ko na kayo pakikialaman sa mga gusto niyong gawin sa buhay. May tiwala naman ako sa mga desisyon ninyo eh. Huwag po kayo mag-alala. Hindi po sila maliligaw ng landas at pagbubutihin po nila ang pag-aaral nila. Alam ko naman yun. Kahit hindi ko nga kayo gabayan, alam kong kaya na ninyo ang mga sarili ninyo. Pero kailangan pa rin po namin kayo, Nay. Kaya lang anak, pakiramdam ko namatay na ang kalahati ko nung mawala sa atin si Nessa. Hindi ko alam kung hanggang saan ko kakayanin ang pangungulila sa kanya. Nay, sana po, wag naman puro si Nessa ang isipin ninyo. Kahit nga po sana yung dalawa ko na lang na kapatid eh. Kailangan pa po nila ng kalinga ng isang ina. Nandiyan ka naman para sa kanila. Oo nga po. Pero alam ko na mas gusto nila kayong mag-asikaso sa kanila. Nakita niyo po ba ang saya sa mga mukha nila nang maghapunan tayo kanina? Hindi mabura-bura ang mga ngiti nila at saya dahil ipinagluto niyo po kami ng hapunan. Habang buhay ako at kasama ninyo, ipaparamdam ko sa inyong tatlo ang pag-aalaga ko. Si Nanay na ulit ang nag-aasikaso sa bahay. Tuwing pagising ko, nadadatnan ko na siya sa kusina at pinaghahanda kami ng almusal at baon para naman sa dalawa kong kapatid. Nang malaman ngayon ni Chong, natuwa naman ito. Oh, ang aga mo namang dumalaw. Ay, may ginagawa ka yata. Pasensya na sa abala. Sinasampay ko lang naman ang uniform ng mga bata. May balita ka ba? Masaya ako na bumalik ka na sa dati. Inaasikaso mo na uli ang mga anak mo. Masyado kasi akong nalunod sa matinding kalungkutan sa pagkawala ni Nessa eh. Kahit abutin pa ng ilang taon, hindi mawawala ang sakit sa isang ina sa pagkawala ng anak. Yan ang laging sinasabi sa akin ni Diday. Totoo naman yun. Kaya lang naisip ko na meron pa akong 3 anak na kahit malalaki na, kailangan pa rin ng pag-aalaga ako. Mabuti na tauhan ka na rin. Sa kabila ng lahat, alam ko na meron kang pinaplano. Kung ano man yun, wag na wag mo kong pipigilan. Alalahanin mo sana ang lola natin kung ano naging kapalit ng ginawa niya. Magkaiba naman kami. Alam kong hindi mangyayari sa akin na nangyari sa kanya noon. Nag-aalala lang naman ako sa iyo eh. Tigilan mo na ang pag-aalala mo sa akin. Kaya ko ng sarili ko. May isa lang sana akong hiling sa iyo. Ano yun? Sakali na maaga akong mawala, ikaw na sanang bahala sa mga anak ko, ha? Hindi ko sila pababayaan kahit anong mangyari. Hindi kasi natin alam ang mga mangyayari sa mga susunod na araw. Tingnan mo naman ang nangyari kay Nessa. Sinong mag-aakala na yun na pala ang huling beses na mayayakap ko siya? Siya nga pala, magkikita kami ngayon ni Lito. Ha? Sa kayo magkikita? Sa bahay ni Anthony. Wala naman daw ang mga amo niya. Lumuwas daw kahapon. Hindi kasi siya pwedeng umalis doon kaya ako na lang ang pupunta. Babalik pa daw ba ang mga amo niya? Oo, mamayang gabi daw ang balik. Sa bagay, kahit umalis sila ng paulit-ulit sa lugar na ito, hihilahin din sila pabalik. Alam ba ni Nikki ang lihim mo? Hindi. Wala pa akong balak sabihin sa kanya ang lahat. Gusto ko ring mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng anak mo pero hindi sa ganyang paraan nagagamit ka ng karunungang itim. Ito lang ang tanging paraan para maipaghiganti ko ang anak ko. Nang makaalis si Choerus, pumasok na ulit si Inay para maghanda para sa gagawin niyang orasyon. Araw-araw niyang ginagawa yon para usigin ang mag-asawa. Gagawin niya yon hanggang sa sila na mismo ang umamin sa totoong nangyari. At ang panghuling orasyon na gagawin niya ang tatapos sa buhay ng mga to.
Nang araw na yun, hindi nakabalik si Chong gaya ng sinabi niya kay inay. Ano po ang iniisip ninyo? Bakit kayo nakatanaw sa labas ng bintana? Hinihintay ko kasi ang Chong mo. Sabi niya kasi pupunta siya dito sa bahay. Baka po nakalimutan na niya o di kaya napasabit na naman sa inuman kung saan. Siguro nga. Ako na lang bukas ang pupunta sa kanila. Matagal-tagal na rin nung huli kami nakapagkwentuhan ni Diday. Nay? Alam niyo po ba na yung asawa ni Sir Anthony may sakit daw? Hindi daw pumapagaling ng doktor dito sa atin kaya dinala sa ospital sa Maynila. Alam mo ba kung anong sakit? Sabi po ng mga nakakita, para daw po tinubuan ng bulutong ang buong katawan. Para yun lang nataranta na sila. Alam niyo naman po ang mayayaman. Kaunting sakit lang, akala mo mamamatay na. Paano pa kaya kung matindi pa ang mangyari? Marami naman po silang pera. Makakahanap sila ng magaling na doktor. Hindi gaya nating mga mahihirap, kung sino lang po ang pwede. Kung tutuusin, malayo na rin ang buhay natin ngayon kumpara dati. Dahil yun sa pagsusumikap mo. Malayo na nga po. Pero alam ko na marami pa akong dapat na abutin. Alam ko matutupad mo yon. May tiwala naman ako sa'yo. Opo, Nay. Kayo at ang mga kapatid ko ang inspirasyon ko. Siya nga pala anak. Pwede ka bang makibalita lagi sa nangyayari sa mag-asawa? Alam mo namang hindi ako pwedeng makalapit sa kanila. At ayoko ring magtanong sa ibang tao. Kahit hindi niyo po sabihin, lagi po akong nakabantay sa bawat galaw ng mag-asawa na yon. Basta, mag-iingat ka lang sa kilos mo, ha? Mainit tayo sa mga mata nila. Kinabukasan, paalis na sana si Chong para pumunta sa bahay namin nang biglang dumating si Sir Anthony. Hindi gaya ng dati na laging maangas ang dating niya. Ngayon mukha itong problemado. Nandito ka na naman. Ano na naman ang kailangan mo? Alam ko na galing ka sa bahay habang wala kami mag-asawa. Alam ko rin na madalas kayo magkausap ng katiwala ko. O ano ngayon? Magkaibigan kami ni Lito kaya kami nag-uusap. May sakit ang asawa ko ngayon. Alam ko, kalat yan dito sa lugar natin. Hindi siya mapagaling ng mga doktor at habang tumatagal, lalong lumalala ang sakit niya sa balat. Laking probinsya din ako, kaya alam ko na may kakaibang nangyayari kay Mina. Ano ba ang gusto mong ipahiwatig? Malakas ang pakiramdam ko na kinukulam siya. Kaya ka ba nandito dahil iniisip mo ako ang may gawa? Hindi ikaw, pero ang ate mo. Kung ganun, sa kanya mo sabihin, wag sa akin. Papunta ako sa kanya ngayon, baka gusto mo sumabay, tara na. Huwag mo kong hawakan sa braso. Ay, pasensya na. Hindi nga pala nagpapahawak ang mga mayayaman sa mga mahihirap na gaya ko. Oras na malaman ko na kayo ang nasa likod ng pagkakasakit ng asawa ko, umanda kayo sa akin. Anong gagawin mo, ha? Ipakukulong mo ba kami, ha? Sa anong kasalanan? Alam mong walang basta maniniwala sa iyo kung sasabihin mong kinukulam ang asawa mo at kami ang may gawa. Baka mapagkamalang ka pang baliw. Oras na hindi lang gumaling ang asawa ko, mananagot kayo sa akin. Kanina mo pa ako pinagbabantaan eh. Kung tama nga ang hinala mo, mas dapat siguro na matakot ka kaysa magbanta. Maghahanap ako ng magaling na albularyo. Yun ang tatalo sa inyo. Sa tingin mo kaya, merong tutulong sa iyong albularyo pagkatapos ng ginawa mo sa pamangking ko? Kayo ng asawa mong umabuso at nagpahirap kay Nessa. Sinabi na ngang nagpakamatay ang pamangkin mo. Sige lang, magkaila ka pa. Babalikan ko kayo dito. O sige, hindi naman kami aalis sa pamamahay na ito. Hindi namin ugali na magtago gaya mo. Katatapos lang nun magdasal ni inay nang marinig niya ang pagdating ng kapatid niya. Itinabi na muna niya ang manika na may nakadikit na litrato bago hinarap si Choerus. Mabuti dumating ka ngayon. Kahapon pa kita hinihintay eh.
Papunta na sana ako nang tawagin ako ng kumpare ko eh. Nahiya naman ako na hindi duman kaya nasabit ako sa inuman. Kanina naman, paalis na ako nang dumating naman si Anthony. Ano naman ang napag-usapan ninyo? Naghihinala siya na baka ikaw nagpapakulam sa asawa niya. Imbis na matakot nagbabanta pa. Tingnan natin kung hanggang saan ang yabang niya. Ano ang napag-usapan nyo ni Lito? Bago daw lumuwas ang mag-asawa, nagtatalo daw ang mga yun sa pagkamatay ni Nessa. Sinasabi kasi ni Anthony na karma na nga daw ang nangyari sa asawa dahil sa ginawa nito sa anak mo. Sana daw pinauwi na lang dito sa atin kesa pinagmalupitan. Kung ganon, tama nga talaga tayo. Hindi nagpakamatay ang anak ko. Mga animal! Mas matindi pa ang ibabalik ko sa kanila. Lalo ko pang pahihirapan ng babaeng yon. Pasusukahin ko siya ng dugo hanggang sa matuyo ang balat niya. Pero hindi naman binanggit kung sila mismo ang nagbigti kay Nessa. Sa bibig nila mismo yun manggagaling. Sinusumpa ko sila. Ang anak ko, kahit ganito lang ang buhay namin, hindi ko hinahayaan na makagat ng lamok ang mga anak ko. Pero sila, trinato nilang parang hayop. May mga tao talagang malulupit. Tingin nila dahil may pera sila, pwede na nilang paglaruan ang buhay ng iba. Nasisiguro ko na tinatawag ako ni Nessa habang nahihirapan siya sa kamay ng mag-asawang yon. Nangyari siguro yun nang sabihin sa akin ni Nikki na masama ang kutob niya. Nararamdaman din niya ang paghihirap ng kakambal. Hindi nga lang niya ito masaklolohan dahil malayo siya. Kasalanan man ang ginagawa mo sa babaeng yun. Pero tama lang yun sa kanya. Masahol pa sila sa mga hayop. Pangako, Nessa, ipaghihiganti kita sa kanila. Buhay mo ang kinuha nila. Buhay din nila ang magiging kamayaran. Nung gabi sumuka ng dugo si Mina. Tumirik na rin ang mga mata nito at nangingisay na parang nakukuryente. Umaga pa lang nagpapahanap na si Sir Anthony ng albularyo sa katiwala pero wala itong mahanap. Nawawala na siya ng pag-asa na gagaling pa ang asawa sa nangyayari dito. Mina, patawad kung wala akong magawa man lang para tulungan ka. Si Lorena kaya ang kumulam sa'yo o may nilapitan siya? Kung umamin na lang kaya ako sa nagawa natin, baka mapatawad ka niya at gumaling. Tatayo na sana siya para puntahan si inay nang hawakan siya sa kamay ng asawa. Umiling-iling lang ito na parang sinasabi na huwag siyang aalis. Ito na lang ang tanging paraan para makaligtas ka. Aaminin ko kay Lorena na ikaw ang pumatay sa anak niya dahil nagdilim ang paningin mo sa matinding galit. Pinalabas lang natin na nagpakamatay siya. Nang akma ulit siyang tatayo, mas hinigpitan pa ng asawa ang pagkakahawak sa kamay niya. Sa pagkakataong yun, ayaw siyang pakawalan. Alam ko na natatakot kang makulong. Ganon din naman ako. May pera naman tayo na pwede nating gamitin para hindi tayo makulong. Ako ang bahala. Habang nagsasalita si Sir Anthony, nakarinig siya ng galit na boses na umaalingaw-ngaw sa buong kwarto. Natatakot na nagpalingalinga siya pero nawala na rin ang boses. Kasabay nun lumabas ang napakaraming mga ipis sa bibig ng asawa bago ito bawian ng buhay. Wala siyang nagawa kundi mapatitig na lang sa asawa habang sumisigaw. Humahangos naman na pumasok ang katiwala at nasaksihan din nito ang nakakatakot na eksena na iyon. Napaantanda na lang din ang lalaki. Nay, nabalitaan niyo po bang nangyari sa asawa ni Sir Anthony? Wala pa akong alam. Ano ba nangyari? Patay na daw po. Sigurado ako bago siya binawian ng buhay. Matinding pagdurusa muna ang naranasan niya. Bakit niyo naman po nasabi yan?
Wala. Alam ko lang. Meron pang kumakalat na isa pang balita. Ang sabi, binarang daw po yung babae. Kayo po ba ang may kagagawan, Nay? Kung ako nga, anong gagawin mo? Pero bakit? Ano bang klaseng tanong yan? Dapat alam mo kung anong dahilan ko. Dahil kay Nessa. Hindi pa ako tapos. Isusunod ko naman si Anthony. Mas doble pa ang paghihirap na dadanasin niya. Sa kanya ko ipinagkatiwala ang kakabal mo. Pero siya pa palang magpapahamak sa kanya. Nay, alam ninyo na masama ang mangulam. Anong gusto mong gawin ko, ha? Manahimik na lang habang buhay? Ang umiyak na lang sa pagdadalamhati? Kahit kailan, hindi tayo makakakuha ng hustisya dahil sa katayuan natin sa buhay. Ito lang ang tanging paraan para maipaghiganti ko ang sinapit ng kakambal mo. Dapat nga matuwa ka eh. Paano po ako matutuwa kung inilagay po ninyo sa kamay ninyo ang paghihigante? Buhay pa kayo, pero sinusunog na sa impyerno ang kaluluwa ninyo. Wala akong pakialam. Hindi na mahalaga sa akin kung saan man mapupunta ang kaluluwa ko. Sa tingin nyo kaya, masaya si Nessa sa ginawa ninyo? Alam ko na masaya siya. Dahil sa wakas nakaganti na siya sa isa sa mga nagpahirap sa kanya. Nay, nakikiusap po ako sa inyo. Tigilan nyo ng ginagawa ninyo. Tama ng isang buhay na nawala. Huwag mo kong diktahan sa ginagawa ko. Kung hindi ka sang-ayon sa ginagawa ko, manahimik ka na lang. Ilang araw na lang. Masasaksihan mo naman ang paghihirap bago bawian ng buhay ang Anthony na yon. Kaya ba tinalikuran ninyo ang Diyos? Dahil yan ang balak ninyong gawin? Oo. Dahil ayokong makaramdam ng usig ng konsensya pagkatapos ng gagawin ko. Gusto ko puro galit lang ang manahan sa puso ko. Handa kayong magpakasama para kay Nessa. Pero ano ba ang handa ninyong gawin para sa aming tatlo? Kaya ko rin gawin lahat para sa inyo. Nagkataon lang na hindi nabigyan ng hustisya ang pagkamatay ni Nessa. Kaya humantong ako sa ganito. Huwag niyo sanang iisipin na mas mahalaga sa akin si Nessa. Lahat kayo mahal ko. Kung mahal po ninyo kami, hindi kayo tuluyang magpapakasama. Huli na para talikuran ko ang kadiliman. Naiusal ko na ang huling orasyon ko. Wala nang pwedeng makapigil pa. Ano po ang kapalit ng ginawa niyong ito? Ang buhay ko. Nay, bakit niyo po ito ginawa pa? Ayaw naming mawala kayo. Lahat naman tayo papunta dun eh. Nauna na si Nessa. Mauuna na rin ako sa inyo. Hindi ko nga lang alam kung kailan. Hindi ko na napigilan ng sarili ko. Umiiyak na yumakap ako kay inay. Hinagod-hagod naman ito ang likod ko. Kung alam ko lang sana na may alam si inay sa karunungang itim, napigilan ko sana siya sa balak niya. Hindi na sana umabot sa ganito. Nang makarating naman kay Choeros ang nangyaring pagkamatay ng asawa ni Sir Anthony, pumunta siya agad sa burol kahit alam niyang delikado yun. At baka sa kanya sumambulat ang galit ng lalaki. Anong ginagawa mo dito, ha? Pumunta ka ba para tignan ang pagluluksa ko? Tama lang naman na mangyari yan sa asawa mo dahil sa ginawa niyo sa pamangkin ko. Anong sinabi mo? Wala nga sabi kaming kinalaman sa nangyari sa kanya. Sige lang, patuloy ka pang magsinungaling. Mas lalo ka lang magdurusa pagdating ng araw. Pagkatapos ng libing, humanda sa akin ang mangkukulam mong kapatid. Ako mismo ang papatay sa kanya. Baka bago ka pa makalapit sa kanya, patay ka na rin. Ako na ang isusunod niya? Oo. Kaya kung ako sa'yo, umamin ka na at humingi ng tawad sa kapatid ko. Hindi ko gagawin yon. May nahanap na akong albularyo na tutulong sa akin kaya kayo ang humanda. Magtago na kayo sa hindi ko mahanap dahil hindi ko kayo sasantuhin. Hindi kami natatakot sa'yo. Umalis ka na!
Kung ayaw mong ipakaladkad pa kita. Hindi lang ako ang aalis sa burol na ito. Ha? Anong ibig mong sabihin? Hindi na sumagot si Choerus. Naglakad na lang siya paalis sa lugar na yon. Maya-maya nakarinig sila ng malakas na ugong na nagmumula sa loob ng kabaong. Nang lalapitan na sana ni Sir Anthony, biglang nabasag ang salamin na takip nun at lumabas ang napakaraming iba't ibang insekto. Natakot ang mga nandun at nagsitakbuhan paalis sa lugar. Si Sir Anthony lang ang naiwan at ang katiwala na nakasiksik sa sulok dahil sa takot. Ang mga ganong tao, hindi alam ang salitang pagpapakumbaba. Oo nga. Akala yata niya matatalo niyang kapangyarihan mo. Sino kaya ang tinutukoy niyang albularyo na tutulong sa kanya? Hindi ko alam. Kung sino man siya, mali ang taong gusto niyang tulungan. Huli na rin naman kahit nakahanap pa siya ng albularyo. Kalat na sa buong katawan niya ang orasyon na iginawad ko sa kanya. Magsisi man siya, huli na rin ang lahat. Isang linggo na rin ang lumipas mula na maganap ang nakakatakot na kaganapan sa burol. Bigla na lang dumating sa bahay si Sir Anthony. Butot balat na lang ito at malaki ang tiyan. Panay din ang dalahit nito ng ubo. Nakaalalay naman sa kanya ang katiwala. Tinawag ko naman si inay na nasa kusina ng mga sandaling yun. Magmamakaawa ako sa iyo. Bawiin mo na kung ano man ang ginawa mo sa akin. Hirap na ako. Gusto kong marinig mismo sa'yo kung ano nangyari kay Nessa. Aaminin ko na mga kasalanan ko. Matinding selos ang dahilan kung bakit nagawa siyang patayin sa bugbog ng asawa ko. Pagkatapos, sa kanya ibinigti para palabasin na nagpakamatay. Sa lahat ng ginawa ng asawa ko, katulong niya ako. Bakit siya pinagseselosan ng asawa mo? Hindi ugali ng anak ko ang lumande, lalo na sa may asawang tao. Patawarin mo sana ako. Kasalanan ko lahat. Ako ang panayan dikit sa kanya kahit umiiwas na siya. Inalo ko siya ng pera at ng akong pag-aaralin. Pero tinanggihan niya. Hindi ko pinalaki ang mga anak ko na madaling masilaw sa pera. Di bali na mahirap kami, basta wala lang kaming naaapakang tao. Pinagkatiwala ko sa iyo ang anak ko pero bumalik siya na malamig na bangkay na at pinaabot mo pa ng ilang taon bago ka humarap sa amin. Alam ko na malaki ang naging kasalanan ko. Kaya nga nandito ako para humingi ng kapatawaran sa iyo. Hindi ko makapasa dibdib ko ang kapatawaran na hinihingi mo. Akala ko ba kapag umamin ako sa kasalanan ko, patatawarin mo na ako. Sa tingin mo, ganun kadali ang lahat. Buhay ng anak ko ang nawala. Ilang taon na nasa utak lang namin ang mga tanong tapos gusto mo patawarin agad kita. Nagsisisi na ako sa mga nagawa ko. Handa kong ibigay sa inyo lahat ng kayamanan ko. Hindi ko na kailangan ng mga yon. Ang gusto ko na lang ay mabuhay lang matagal. Hindi ko kailangan ng pera mo. Ang gusto ko hustisya para sa anak ko. Mangyayari lang yon kapag nagbayad ka na ng sarili mong buhay. Maawa ka sa akin. Lumaya mo na ako. Gusto ko pang mabuhay. Gusto pa rin mabuhay noon ng anak ko pero maaga niyo siyang inalisan ng pangarap. Kahit anong gawin mo, buhay mo magiging kapalit. Doble ang paghihirap na mararanasan mo bago bawian ng buhay. Inakay na lang ng katiwala si Sir Anthony paalis sa bahay namin. Wala namang patid ang pagpatak ng mga luha ko dahil sa nalaman kong paraan ng pagkamatay ng kakambal ko.
Matinding awa ang nararamdaman ko na gusto kong bumalik sa nakaraan para iligtas ito. Nay, Tahan na, anak. Malapit na makamit na kakambal mo ang hustisya para sa kanya. wala man lang ako sa tabi niya habang nahihirapan siya. Wala man tayo sa mga oras na yun. Naiganti na rin naman natin siya. Hindi man ako sang-ayon sa paraan ni inay na pagbibigay ng hustisya sa kakambal ko. Naisip ko na yun lang ang paraan na alam nito. Hindi kakapit si inay sa karunungang itim kung patas ang batas sa lugar namin o kahit sa amang panig. Wala na si Anthony kaninang umaga lang. Sa wakas, natapos na rin. Kaya lang may kumakalat na balita na ikaw nga ang nagpabarang sa dalawa. Wala akong pakialam kung pag-usapan man nila ako habang buhay. Sinabi ko lang para hindi ka na magulat. Sa tingin ko naman, makakalimutan din ng mga taga rito ang tungkol sa iyo. Mabuti nga yun eh. Para katakutan nila ako. Hindi nila maiisipan na gawa ng masama ang mga anak ko. Kahanga-hanga ang pagmamahal mo sa mga anak mo. Sila lang kasi ang matatawag kong kayamanan. Sana lang, magbalik loob ka pa rin sa Panginoon. Huwag na muna natin pag-usapan yan, pwede? Bakit naman? Nakapaghiganti ka na naman. Pero Nagbayad na ang mga taong pumatay kay Nessa. ang puot sa puso ko hindi pa rin nawawala. Pinakamabisa ang panalangin. Mahirap pero patawarin mo na rin ang mga taong nagkasala sa iyo. Maging ang sarili mo sa nagawa mong kasalanan. Tama ang Chong, Nay. Alang-alang po sa amin. Sana magawa na ninyong magpatawad. Oo, gagawin ko para sa inyo. Siguro ito na rin ang gusto ni Nessa kung kasama pa natin siya. Patawarin niyo ako kung umabot pa sa ganito. Bilang ina, lahat gagawin para sa anak, kahit maging masama pa. Naiintindihan naman kita, ate. Kaya sa kabila ng ginawa mo, nananatili pa rin ako sa tabi mo. Sabi nga ni Diday, kung siya man ang nasa katayuan mo, ganun din ang gagawin niya. Salamat sa malawak na pang-unawa niyong mag-asawa. Nay, sa makalawa pala, kaarawan na namin ni Nessa. Gusto ko sana na doon na lang tayo mag-celebrate sa puntod niya. Oo naman, sigurado matutuwa ang kakambal mo. Mahirap husgahan ang pagkakamaling nagawa ng isang ina. Lalo na kung wala tayo sa posisyon niya. May mga tao din na makikilala para maging dahilan para makagawa tayo ng masama. Ang mahalaga sa bawat karanasan may natututunan tayong aral. At sa huli nagagawa pa rin nating magpatawad. Habang sinusulat ko ang karanasan na ito, may 1 taon nang pumanaw ang aking ina dahil nagkasakit siya. Alam kong matagal na niyang pinagsisihan ang nagawa niya at nakapagbalik loob na rin siya sa Diyos dahil regular na namin siya nakakasama noon sa pagsisimba hanggang sa igupo nga siya ng karamdaman. Maraming salamat po Miss Gwen at sa inyong channel na binigyan ako ng pagkakataon na marinig ang aking kwento. Sana nakapagbigay po ng aral at inspirasyon ang inilahad kong karanasan. Wakas. Maraming salamat mga solid abangers. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, suportahan po ninyo ang channel na ito sa pamamagitan ng pag-subscribe, pag-like at pag-comment. Huwag din pong kalimutan mag-subscribe sa channel ni Ingkong, Ikalawang Yugto, at sa channel ni Kuya Louie Horror Stories na special guest natin ngayon. Hanggang sa susunod, God bless. Kung hindi ko ba alam, mali agad. Buwisit niya. Ito, bakla. Pumunto mo? Kailangan kong puntahan daw. Mali yata na pinayagan ko siya pumunto ng... Naniniwala ako na meron nga talagang nangyari kay Nessa.
Sabi kasi ng katiwala, sabihin mo lang daw kung magkano ang kailangan mo para tumahimik. Si Chichip. Si Chichip. Ikaw, Chichip. Wala ka bang ibang gagawin? Hindi ang tumahol. Halika na, halika. Ay, nako. Ipanalangin ninyo na lagi ang nanay nyo ay yan mo. Ipanalangin ninyo ang nanay nyo. Ay, mali. Wala naman daw ang mga amo niya. Lumuwag ng mga tornilyo ng mga punyeta.